Napatol ba mga Haponesa sa Pilipino na may asawa sa Pinas? Actually, yung topic na 'to universal 'to, eh, hindi lang siya applicable sa Japan. And it doesn't matter kung Pinoy ba yung tao or saan man lahi yan. Kasi yung affair, kung gusto nilang gawin yan, kahit anong lahi mo pa, gagawin nila yan. Pero dito sa Japan, di ko naman sinasabing wala. Meron pa rin naman yan dito. May mga nag-cheating, pero hindi siya common. Yung common dito ay yung serbisyo, yung industriya. Meron kasi dito sa Japan na tinatawag nila mga kyabakura, yung mga host club. Alam naman siguro ng karamihan yan sa mga napapanood natin, mga drama or mga anime, or yung mga hindi alam, merong industriya dito na yung babae i-entertain yung lalaki, or yung lalaki i-entertain yung babae. And it doesn't matter kung yung kasal ba yan or may asawa na yan or single pa. Kasi lahat yan siniservisyo nila. And normally dito sa Japan, may mixed opinion yung mga tao. May mga tao na okay lang na yung partner nila pumunta sa mga umise na yan or sa mga shop na yan kahit na kasal sila or asawa sila. At meron din naman syempre na hindi mga pumapayag. So, magkakaiba yung mga opinion nila. Syempre, since servisyo lang yan, hindi naman natin pwedeng isisi yan sa tao nagtatrabaho kasi ginagawa lang naman nila yung trabaho nila eh. Ganyan sila kumita eh. So, kung magagalit man tayo, syempre dun sa customer, hindi dun sa nagtatrabaho. Kasi kahit sabihin natin pumapatol siya, hindi naman niya talaga personally gusto niyan kasi trabaho niya lang, di ba? So, usually, both sides nag-avail ng service na yun. Kasi marami dito, alam naman natin lahat dito sa Japan, maraming stress sa trabaho. Tapos, kung dadagdag pa yung stress sa bahay, parang nagiging escape na nila yung mga umise na yan or mga shop na yan. Pero hindi natin pwedeng gawin reason pa rin yan para pumunta, di ba? Kumbaga, nagiging excuse lang natin. Pero ganun pa rin, hindi natin pwedeng sisihin yung mga nagsiservisyo kasi trabaho nga nila yan, tulad ng sabi ko kanina. So, kung nagkataon yung partner mo ay nag-avail sa mga services na to at syempre nakakausap niya yung asawa mo, wala tayong magagawa dyan, yung asawa mo kasi yung nag-avail dyan. Hindi naman pwede na tatanggihin nila yung customers, di ba? Kasi malulugi sila. At isa pa, legal to sa Japan, ang serbisyo na to. Dahil matatag ng industriya to. Pero syempre, may mga illegal rin na, alam mo naman yan, may patagon na ginagawa. Yun mga yun, syempre, hindi natin maiwasan. Gusto nang umextra. Baga, side hustle na nila yun. Pero, hindi na natin pag-usapan hanggang saan yung side hustle na yun. Anyway, balik tayo dun sa tanong na kung pumapatol ba yung mga Japonesas. Masasabi ko, hindi yan laganap. Pero hindi ko rin sinasabing wala. Kasi ako nagtatrabaho sa bar. Nakikita ko yung mga yan. Yung mga ibang customer dahil hanggang alauna na yung mga umise na yan, dinadala nila sa mga bar yung mga customer nila. Tawag nila doon after. Pinag-usapan namin yung pamilya nila habang nandun yung babae nagse-service. Kumbaga, open nilang pinag-usapan yung pamilya while nagde-date siya ng babae, di ba? Pero hindi naging awkward yung usapan. At para sa mga totoong affair naman na seryoso na nag-aagawan talaga ng partner, syempre hindi natin maiwasan na meron pa rin yan. Hindi naman mawawala kasi yung mga kapit sa patalim, di ba? So, ayun lang naman. Sana nasagot ko mabuti yung tanong mo dahil medyo complicated yung pag-explain ko yata. Peace.